So mga lodi, ito naman yung gagawin natin ngayon, no? Itong pagkabit nitong polycarb. So yung polycarb natin ay solid, no? Solid na 3mm. So manipis lang pero solid yan. Ito yung mga kagaya ng mga ginagawang board ng covered court, board ng basketball ring. Yan, ito yung mga kaparehas niya, pero ito ay manipis lang. So ito ay talagang tatagal to. So install nito ay ito, ibabaon ko dito sa may pader, no? Siyempre kukunin din natin yung eskwala muna. So yan, nakakuha na yung eskwala niyan, at patatamain natin doon yung gitna nun dito sa may tubular, no? Kaya magtatabas tayo dito. So yung unang ikakabit natin dapat ay naka naka eskwala, para yung susunod ay magiging maayos din, no? Naka eskwala din. So ito pala, itong ano nito, itong mga tubular na to ay naka eskwala yan diyan. Subalit itong pader ay hindi hindi pantay yung pagkaka nitong biga, kaya ang mangyari dito, tayo magtatabas dito. Okay, so ayan, tatabasin na natin yan. So dito mga lodi, yung pinangputol natin dito, so ito na yung kaputol nyo, no? Yung kaputol niya. So pinaputol natin dito ay grinder lang, at ang talim ay pang bato, no? Huwag kayong gumamit ng pang bakal, kasi yun ay umiinit, masusunog to. So tingnan nyo yung daan niya, malinis, no? So yun lang, no? So ito pang bato. Okay, so mga lodi, no, hingi lang ako sa inyo ng konting pabor. Kung nagustuhan nyo yung mga video ko na in-upload, paki-subscribe naman, paki-follow naman mga lodi, at malaking tulong yon sa channel ko na nagsisimula pa lang. Okay, maraming salamat. So ngayon ay naglalatag na tayo ng polycarb, no? Hinihiwaan na natin dyan, hinihiwaan ko na dyan para makapasok itong ating polycarbonate, para malagyan natin ng silikon, no? Ito, pinapabaunan ito ng sealant, para pag pinasok natin to, meron ng sealant sa loob, din nilalagyan pa rin ito ng sealant. So yan, para mapadali tayo sa paghiwa dyan. So ito yung ginawa ko, ayan. So mapapansin nyo, dalawang diamond na disc yung ating ilagay. Merong spacer ito na cutting disc, para isang hiwa ng isang daan ng grinder ay malaki na agad yung kanyang daan, ang kanyang hiwa, at same time ay hindi na natin sinisinsil yung mga naiwan pa sa loob, no? So ito lang, no? So mabilis to pagka ganito. Yan, siguraduhin nyo lang na yung grinder nyo ay malakas, kasi kung ang grinder nyo ay mahina, ay mahihirapan. Okay, so ganito mga lodi, no? So yan yung hiwa na yan. Ang lalim niyan ay nasa 1.5 cm. So ito, yan lalim ng hiwa na yan. Then pupunuin natin ng ng silicone. So clear ang ginamit natin diyan na sealant, no? Pinupuno natin yan para pag pinasok itong ating polycarbonate ay masiksik yung sealant, para wala nang pagkakataon na yung tubig ay makapasok. So yun yung diskarte natin dyan. So pinababaonan natin ng sealant, din pagkatapos nyan, pag nalagyan na natin ng text screw, saka natin ulit lagyan ng sealant itong ibabaw nito. So ito, tatanggalin mo na itong yung nasa ilalim, yung plastic film, no? Ito babalik na rin natin ito mapupunta sa ilalim. Then yung nasa ibabaw, so gaya niyan ay hindi muna natin yan tinatanggal, para protection man na hindi gaanong madumihan o magasgas, no? Saka na lang yan tatanggalin kapag maglilinis na dito. So ito babalik na rin na natin to para ikabit na dito. So ayan mga lodi,
After natin maikabit itong polycarb ay nilalagyan pa natin ng sealant yung kanto para siguradong hindi makasiksik yung tubig. So may ano pa yan, may silicone pa yan sa loob. Pinapunan natin din, papatungan pa natin para siguradong walang tulo. So ganito mga lodi, bago ko ilalatag tong polycarbonate lalo sa dinugtungan, ilalagyan muna ng sealant yan. Ayan, meron tayong silicone na nilalagay. So ito, bago pa to natin extrusion to, meron ng pabaon na silicone yan sa loob. So ito, ganun din kasi dinugtungan to para hindi makalusot yung tubig. So ngayon, ilalatag na natin tong katugtong niya bago pa natin i-extrude. So tapos natin to latagan at hindi pa muna tatanggalin tong mga plastic cover. Tatanggalin to kapag naglilinis na, no? Para maiwasan na yung pagkagasgas at pagkadumi. So yun kasi luma yan, no? Luma. Stock yan sa bodega. Yung ginamit natin dyan dahil kinulang. So kaya wala nang wala nang cover. So pag ganitong mga lodi, payo ko sa inyo, iwasan nyo yung maraming tao ang umaakyat dito. Hanggat maaari isa o dalawang tao lang ang gagawa. Dahil ito manipis lang, no? 3mm lang to. Ayan ang mga gamit. Ayan. Ligpit mo lang. So 3mm lang to. At baka magkamali ng pag-apak. So pag-apak nito dito. So may mga tick screw dito dapat aapak para hindi lumundo. So ito yung dinugtungan niya, no? Ayan. Wala kasing kasama itong clip, no? Dapat ito may clip yung pangdugtong talaga sa polycarbonate. So ito ay napakanipis lang kasi 3mm lang. Wala sigurong clip na available kaya wala nang kasama. So ginawa natin, nagtabas tayo ng polycarb din. Pinatong natin dito. So ito kasi pag mainit lumulundo, no? Kaninang tanghali lumulundo ito, umaalon. Kaya tinadtad na natin ng may tick screw na, may rivets pa para hindi siya umalon. So ito, yung mga tick screw niya kung makapal sana, okay na sana yan. Ganyan kalalayo. Dahil manipis nga, no, pagka mainit, no, lumulundo, malambot. Kaya dadagdagan pa yan yung mga tick screw na yan. So bukas na ito uli. Okay, mga lodi, no, maaga pa. Alas 9 pa lang ng umaga, pero ito na, mainit na. At ang problema nito pag mainit, ayun, no, lumulundo. Ayan. Ayan, lumulundo. So kasi manipis lang, 3mm lang ito. Ayan, no, lumundol na. Lalo na to pag mga bandang 12 ng tanghali. Talagang na to, bingkong na. So hindi muna tayo makapagtrabaho dito ngayon, bababa tayo. Tatabasin lang natin yan, yung gilid na yan, kasi hindi rin natin ito malalagyan ng ito ganito, ng dugtong, kasi lundo nga. Okay, so yun ang nito, downside nito. Pag manipis talagang lulundo, kasi ito plastic pa rin naman. Plastic ayaw ng mainit, no? Pero ito pagka malamig na dito, hapon wala ng araw, ay bumabalik naman siya sa dati, no? Nagiging flat naman siya. So ganyan ang itsura bago pa natin tapalan ng pang natin si Wapaw, pang tapal, no? Para hindi tumagas. So ganyan, magkabilaan yung ating silicone para pag pinatungan natin, ipipress niya ito, yun din magkakalat na yan. So siguraduhin lang natin na hindi lumagpas. So kaya nito yan, para hindi naman pangit yung sa baba, yung hindi makalat, no? Kung may mga sumubra man dyan, bukas pagkatuyo na, saka na lang natin tanggalin ng cutter, tatanggal naman yan para hindi pangit tingnan. So ito, tatapalan ko na. So ganito tatapal natin, yan. Then iti-fix ko. Ito na, maganda nito magtrabaho kapag malamig, no? Dapat
nakatapat siya, no? Kaya tuwing hapon lang tayo pwedeng maglagay niyan, no? Kasi sa pagka mainit, no? Bingkong. So, dahil alanganin na, bukas na ulit. Kunti lang din naman to, no? Tatapos na rin tayo. At dinagtangan na natin ng thick screw para mabawasan yung pagbingkong. Ito, no, nagtatanggal na tayo ng mga plastic, no. Ito, tanggalan na natin to. Ayan. At winalisan muna natin yan para matanggal yung alikabok, saka yung mga ulo ng blend ribbon. Ito, ayan, yung mga ibang thick screw, no, na nakakalat. At ito, nagtanggal na ako ng ating safety shoes para hindi naman madumi, no, pag-apak natin. So, kailangan nakapag-use lang tayo. Natanggalan na natin ito lahat. So, okay, ito, no, nalinis na natin. So, kung ano na lang to, may mga kasambahay naman sila. Punasan na lang ng basahan to yung mga pakat pa na alikabok, no. At yan, so yung alikabok kasi dito sa ano na to, sa flooring na yan ay pumupunta dito, sa yan na pupunta dyan, no. So bahala na sila totally na maglinis nito. Okay, so para so good naman. Okay, no, mga lodi, no, tapos na itong ginagawa natin at linis na natin, no. So ito, maganda ito, itong cropping na ito, yung polycarb na solid, kung ito ay makapal, no. So ito ay trim in, napakanipis lang. Ang naging problema nito kapag mainit ay lumulundo, no, umaalon. Pero pagka malamig naman, gaya ito malamig na, bumabalik na siya sa dati niyang flatness, no. Ang talaga dito pag mga alas 10 na pataas, no, maano na siya, maalon na dahil manipis nga. So ang payo ko, no, sa inyo, kung ganitong gusto nyong maliwanag yung yung ibaba, kasi yun ang purpose nito, kasi ano yan, no, pinaka balcony sa ilalim. So gusto nilang medyo maliwanag, no. Payo ko sa inyo ay meron namang ano nito, yung rib type, no, parang long span yung kagaya niyan. Meron ito, no, rib type para medyo matibay, hindi lumulundo. O di kaya yung makapal, mga 5 to 6 mm, yun, maganda na yun. Ito kasi 3 mm lang, talagang manipis, no. Ay siyempre kahit pa paano plastic pa rin naman ito, kaya pag uminit lulundo talaga. So yun ang pinaka downside nito. Pero kung sa maganda dahil pagka tinamaan ng araw to, hindi naman siya ganong mainit, no, dahil kulay brown siya, nasa ilalim ka. At ang ano nito, talagang maliwanag sa ilalim, no. Hindi mo na kailangan ng ilaw. Kaya lang yun nga ang problema kapag mainit. Okay, no, so mga lodi, sa mga hindi pa nakasubscribe sa YouTube channel ko, paki-subscribe na lang mga lodi, paki-like and share, no, kung nagustuhan niyo yung mga video na ina-upload ko. At siyempre mga lodi, ano na lang, papalo na lang ang aking Facebook page na Kuya Ray the Fabricator. Okay, no, maraming salamat. So okay, no, ito yung nasa baba ka, no. Maganda nga naman talaga, no? Malinis, no, lalo na pagka nalinis pa yung polycarb, tsaka itong mga dumi sa mga tubular, no, lilinisin yan. Ito siguro lilinisin nyo to, yung mga paano yan, yung mga dumi sa tubular. So okay, no, tapos na tayo dito. At meron pa tayong gagawin dito Monday, yung nandito naman. So yun, yung flashing doon, flashing na lang doon, lalagyan pa ng sanipa. So dito okay na, goods na dito. At yung mga wire dyan, ayun, tingnan mo yung wire dito, ayan, yung mga wire na pakalat-kalat dyan, itago na, niligpit na, yun nandun, no, sa loob na ng tubular. So pag pininturahan yan, okay na yan, malinis na yan. So ito na mga lodi, no, pinipinturahan na ng
additional nga ako dito. Additional na yan. Oo nga. Ayun, pinaka forma na ng pintor yung dumali dito, no? Tingnan mo yung kamay, oh, napakahusay, no? Hindi man lang sumagi sa mga ibang pintura. So yun yung yun yung tubular na kinabit natin para maitago yung mga wire diyan na nakakalat. Oh, saya. So yan yung binabayaran diyan. Yung pintura na walang walang kalat.